Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura para sagutin ang ilang katanungan natin kaugnay sa lagay ng panahon. Good morning, Mr. Pura. Magandang umaga sa iyo, Jessie, at magandang umaga rin sa inyo mga viewers. Mr. Pura, unahin na nga po natin ito. Nitong mga nakaraang araw ay binantayan po natin ito nga si Bagyong Paeng. Pero bukod po dito, ngayon ba ay meron na naman tayong nakikitang mga grupo ng kaulapan na posibleng maging sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Yes, Jessie, sa ngayon nga nakalabas na or malayo na itong ang bagyong si Paeng sa ating Philippine Area of Responsibility. At wala pa naman tayong nakikitang panibagong papasok or mabubong sama ng panahon sa loob at maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron tayong mga nakikitang mga sirkulasyon or pag-ikot pero ito ay hindi pa significant or wala pa itong ganong lakas para maging low pressure area or maging bagyo man lang. So yan po, isang magandang balita nga yan ngayong umaga dahil ayon nga po kay Mr. Pura ay wala pong nakikita nga grupo ng kaulapan sa labas man o sa loob ng ating PAR. Ibig sabihin magiging maganda po ang panahon na aasahan natin sa mga susunod pang araw. At Mr. Pura, kahapon po naibahagi na natin yung inaasahang agwat ng temperatura para sa buwan ng Nobyembre. Ngayon naman po para din mabigyang gabay ang mga kababayan natin in terms of rainfall. Ano po ba yung expected average rainfall para dito sa Science Garden Quezon City, kasama rin po ang Metro Cebu at Metro Davao. Isama na rin po natin dyan ilang araw ba uulanin ang mga nasabing lugar at ang ibig sabihin ba ng data na ibabahagi nyo ay magiging malakas yung mga pag-ulan o katamtaman lamang? Yes, Jessie, meron nga tayong tinatawag na average or normals. Ito po ay nakalap sa loob ng 30 taon. Meron tayong tinatayang 148.8 millimeters na pag-ulan sa loob po yan ng isang buwan at meron tayong 14 days na rain days or yung ating mga pag-ulan na araw. Dito po sa Metro Cebu, meron naman tayong 161.9 millimeters at yan po ay merong rain days na 14 days sa buwan po ng Nobyembre. At sa Metro Davao naman, meron tayong 138.1 millimeters at meron tayong 16 days naman na rain days dyan po sa area ng Davao. Ang mga datos po na ito ay tinatawag na average or normals or ibig sabihin, pwede po yan humigit or kumulang dyan po sa mga datos na yan. Ang ibig sabihin po niyan, or kung ikukumpara natin yan sa mga nakaraang buwan, yan po ay mas mahina or mas maunti na po or kukunti na po yan kung ikukumpara natin sa buwan ng habagat. Dahil nga po, mas malalamig na yung ating hangin pag buwan po ng Nobyembre dahil nakapasok na or nagsisimula na yung ating amihan. So hindi na po yan favorable sa production ng mga rain clouds or mga thunderstorms. At unti-unting lumilit or nababawasan na rin yung ating mga pag-ulan. At kung may mga pag-ulan tayo, usually medyo mahina na po yan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila or yung mga nakatapat sa western section ng ating bansa. Ang concentration natin ng ulan pag buwan ng Nobyembre ay nasa eastern section ng ating bansa. Usually, pag meron tayong tinatawag na cold front or tail end ng cold front. Pero dito po sa western section ng ating bansa at dito rin po sa medyo mas mababang lugar, dyan po sa area ng Davao, ang mga nagpapaulan po dyan ay yung ating tinatawag na intertropical convergence zone. At maliban po dyan, kung wala po tayong bagyo or anumang sama ng panahon, mga localized thunderstorms lamang po. At yun nga po, pag buwan po ng Nobyembre at Disyembre at lalong-lalo na sa buwan ng January at February, less chances na po tayo ng mga thunderstorms or mas mahina na po yung ating mga pag-ulan na naranasan. Yung ating mga rain days naman na tinatawag, yan po yung ating bilang ng araw na may ulan. At hindi naman po necessarily pag may araw na may ulan, malalakas po yung ulan na yan. So may mga naitatala tayo sa mga araw na yan na may mga pag-ulan tayo. At hindi rin po ganun kalakasan or not necessarily malakas or mahina yan. Yan po ay mga average lamang po or normals. At naikala po yan sa loob ng 30 years na ating datos. Ulitin lamang po natin, base sa climatological records na nabanggit ni Mr. Pura, ay yung aasahan natin ng mga pag-ulan ngayong buwan ng Nobyembre ay mahina lamang dahil nga po present na itong tinatawag natin na northeast monsoon o yung hanging amihan. At bukod dito, yung concentration ng mga pag-ulan ay lalo na po sa may eastern section ng bansa. Sa western section, medyo mahina na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin. At dito nga po sa Science Garden Quezon City, inaasahan natin na nasa 14 days lamang yung average number of days na tayo ay makakaranas ng mga pag-ulan. Siyempre, dapat pa rin patuloy po tayo sa pag-monitor sa lagay ng panahon kasama po ang Panahon TV at Pag-asa. At Mr. Pura, during month of November, yung mga bagyo po ba na pumapasok sa bansa ay nasa typhoon category madalas? Jessie, pag buwan ng Nobyembre, hindi naman necessarily typhoon category yung ating mga bagyo. May mga chances din talaga na medyo mahina yung ating bagyo dahil pag buwan ng Nobyembre at Disyembre, medyo malamig po tayo niyan. So hindi rin po yan favorable sa development ng bagyo, lalong-lalo nga pag buwan ng Enero at Pebrero, malalakas din yung ating tinatawag na vertical wind shear, yung ating high pressure area.
na tinatawag. Usually pag ganitong buwan hanggang January at February, shade po yung ating bagyo at medyo hindi rin po ganong kalakasan. Pero nangyayari din na meron tayong malalakas na bagyo, gagaya nga ni Yolanda at ng Typhoon Pablo noong nakaraang Disyembre, mga 3 years ago. At nung 2012, nung buwan ng Nobyembre, wala po tayong natanggap na bagyo. Last year naman, yun nga, meron tayong bagyo na si Yolanda na nag-super typhoon or lumakas ng typhoon category. Napakalakas po nitong si Yolanda, pero may kasunod yan na bagyo si Zoraida na umabot lamang ng tropical depression. At nagkakataon lang na, or meron times talaga na medyo malakas din yung ating bagyo. Pero not necessarily tuwing Nobyembre, malakas po yung ating bagyo. Ang usually malalakas nating bagyo, pumapasok yan sa buwan po ng July, October, at yun nga po, buwan ng September. So yan po mga kababayan, no, inassure po tayo ni Mr. Pura na during month of November, hindi naman po talaga kalakasan yung mga bagyo. Nagkataon lamang na last year ay itong si Yolanda ay nasa typhoon category, kaya naman napakalakas po talaga, no, at halos sa napinsala talaga nito ang eastern section ng Visayas. So asahan naman natin na ngayong taon ay wala pong ganitong kalakas na bagyo na papasok sa atin dito sa loob ng ating boundary para nga po yan sa buwan ng Nobyembre. At ngayon naman po Mr. Pura, dahil medyo malayo na nga po ito si Bagyong Paeng at meron naman pong presence ng surge o yung hangin po ng amihan. Meron po ba tayong nakababang gale warning mula sa Pag-asa? Sa ngayon, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi po ng ating bansa, pero iba yung pag-iingat pa rin ng ating paalala sa ating mga kababayan na pumapalaot, lalong-lalo na yung mga nakatapat dito sa ating eastern section ng ating bansa dahil medyo malakas pa rin yung ating amihan. At kahit wala po tayong nakataas ng gale warning, magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung ating karagatan, lalong-lalo na dito sa ating area sa Northern Luzon. So yun po, pwede po ang mamalaot ngayong araw dahil wala pong nakababa na gale warning mula sa Pag-asa. Bagamat meron pong presence ng hanging amihan, ay magiging katamtaman hanggang sa maalon lamang ang kondisyon ng karagatan natin. Kaya naman po paalala ni Mr. Pura, mag-ingat pa rin po tayo, lalo na kung kayo ay maglalayag sa mga susunod na oras. At Mr. Pura, bilang panghuling katanungan na lamang po, magiging maaraw ba ang lagay ng panahon natin sa mga susunod na oras? Base po sa nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast. Yes, Jesse, sa pangkalahatan, maaliwalas naman yung ating inaasahan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kung nakapapansin natin sa satellite, kukunti lamang yung ating kaulapan. Yung ating intertropical convergence zone, nakaka-apekto po yan sa Mindanao. Inaasahan natin ang Davao Region, ARMM at Sorsogon. Mas magiging maulap lang ng bahagya. At kung may mga pagulan tayo, ay mararanasan natin na maaaring magkaroon ng mahina hanggang katamtamang ulan. Yung mga aking lugar na nabanggit. Pero maliban po dyan, pangkalahatan po, fair weather po ang ating inaasahan. Dito po sa Northern Luzon, yung ating rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley, magiging maaliwalas po ang ating panahon. At kung may mga pagulan tayo, isolated o yung hindi naman tumatagal ang pagulan. At pahihina lamang po yan dahil malamig po ang ating hangin dito po sa Northern Luzon. Sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Visayas. Generally, fair weather po tayo. Localized thunderstorms lamang po ang ating inaasahan. Usually, pagsapit po ng hapon at gabi. At yung mga ganyang pagulan, hindi naman natin inaasahan magtagal or mga pulo-pulo lamang po yan. So salamat po Mr. Pura, narinig natin generally fair weather po ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa kabilang po ang Metro Manila hanggang Visayas. Pero dito po sa Mindanao area, asahan din po dyan ng mga light to moderate rains, dulot nga po yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa Northern Luzon, asahan din po natin yung mga isolated light rains, dulot naman po yan ng hanging amihan o northeast monsoon. Mga kababayan, magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang paalala.